Yes, yan. Kakauwi lang namin halos pareho sa work. Naantok na ako eh. Palit lang. May Tapos biglang bigla- kumatok. May kumatok at may dala-dalang Lakas eh, tog. Doorbell na, lakas pa ng nagmamadali eh. Kasi may dumating na yung regalo nila sa akin. Agang pa-birthday. October 3. Ito na yung pa-birthday nila. Talaga ako nga, mas maaga pa eh. Ay, mauna ka na mag-birthday. 24 pa-birthday ko din eh. Malay mo, may dumating pa iba dyan. Registered mail. Kaya sabi nung para safe. Kasi Pilipina yung orderan nito eh. Kung may pwesto na ako ng tulog, may kumatok pa. Yan. Ang ganda ng box ah. Ba, ito siguro yung Ano? Yan Ano yun? Bek pala, Bek. Sa akin pala yan eh. Ilang grams yan? 455. Kaya regalo niya sa akin. Hindi naman nga ako palalas, pero maganda kasi to eh. Ano siya, inspired ng Fendi. Ganda. Bagay ba? Okay. Ganda. Thank you, dear. Tapos, ito naman bigay ni Jonas. Ano yan? Kala ko kulangot. Stud earring. Grabe naman siya. Yan. Simple lang, di ba? Pero maganda. Saya siya. Kasi na ano ako eh, na Masaya eh, namumula yung pisngi eh. talaga mapula na yung pisngi ko din. Ano kasi nga, ayoko nung, kumbaga mawawala ng value kahit pa paano ito. Kahit tumanda ka, nandun na yan. Hindi kumbaga hindi mawawala ang Parang value. maigsi. Tama lang, 7.5. Sakto lang sa akin. Maigsi yung ano. Ayoko na maluwag eh. Thank you. Agang pa birthday. Welcome. Ano yung Fendi niya eh. Hindi kita yung design ng Fendi. Daliri ko na Pendoy eh. Pendoy. Pendoy. Hindi pendoy nakalagay. Yan. Saan galing yan? Dubai? Dubai. Dubai. Bala ko sabi ko baka magpabili sa ate ko, bayaran ko na lang eh. Kung uwi kami next year. Baka mas mura kasi dun, di ba? Ito kasi binibiyahe pa. Sigurado. Medyo makakatipid din. Tama. So paano, tulog muna kami. Usually may idlip muna kami pag gantong oras eh. Good morning guys. Ayan. Mag-isa ako sa bahay. Solo ako today. Lahat sila pumasok. So, nanonood lang ako ng Korean na series. Love Next Door. Hindi ko lang kung maganda. Hindi ko binasa kung maano yung review eh. Wala lang ako mapanood. So, naisipan kong itry itong... May nakita ko ng recipe ng ube crinkles. Dati chocolate crinkles. Pero yung ube, first time. Pag successful to, share ko sa inyo yung recipe. Try lang muna to. Icing sugar ko. So, ayan. Tapos na yung crinkles, pero hindi ako happy sa result. Siguro dapat inanok pa siya, tinagalan ko pa sa fridge ng ilang oras. Kasi hindi siya lumapad siya ng husto. Pero masarap yung lasa niya. Kailangan lang bago i-cure, parang kailangan mas chill pa yung Tapos yung sugar, kailangan kong bawasan. Finalo ko lang kasi yung recipe. Pero actually, nung nag-start na ako mag-measure, nagdududa na ako sa asukal kasi parang sabi ko parang too much. So yan, medyo matamis siya para sa panlasa ko. So siguro ulitin ko siya. I-adjust ko na lang kung ano yung pagkakaano ko sa usual na ginagawang crinkles. Pero masarap siya kasi chewy. Yun lang talaga masyadong matamis. Hi guys. Nandito tayo sa ating basement. So, na-set up na namin yung printer dito sa baba. Para hindi sa gabal. Yan siya. Sa taas ng rep. Balak namin dito lagay sa ibabaw ng stand. Pero nandito na kasi yung washer tsaka yung dryer. So nagprint tayo ng mga maliliit na parts nung
binubuo natin. So pagkatapos mag-print, spray mo siya ng alcohol, mababaklas na. Pero ito, alcohol pa rin to. Ayun, no? Yung mga parts na yan. Ayun yung skull, may paa, yan, tsaka kamay. Tingnan nyo na lang pag nabuo natin. So papakita ko lang kung paano natin iwawash tsaka i-dry. So yan na, set natin, pipindutin mo lang, tapos i-ano mo lang kung ilang minutes. Yan, 30 seconds, 1, bali mga siguro mga 4 minutes. Yan na, iikot na yan, parang ano lang yan, parang washing machine. Yan, hugasan nyo ng para yung labas at loob nung figure ma thoroughly clean. Yan. Pero magnetized lang siya eh. Bali nandito yung makina, hindi siya attached do sa LEC. Yung LEC nasa loob nung pinaka tank. Tapos ito naman UV light natin, siya magda-dry after nito. O yan, ano na, mag-aalas 7 na ng gabi. Nagluluto na ako ng hapunan. Ano lang kami ngayon dito sa bahay, hayahay. Ay, pahinga. Tofu. Tapos, igigisa ko lang yan. Ikakat ko ng slice. Tapos, lagyan ko ng mushroom, green onion, at saka onion. Tapos, oyster sauce at saka hoisin lang. Tapos, syempre, ang kapartner niya is fried chicken. Ayan na yan. Ayan na. Patutuyuin na lang to. Ayan na. Nakabot mo nga yung tray na yun. Huh? Paabot nga ng tray. Ayan yung detail niya, ganda eh. So baklasin na lang natin yung mga ano, itong mga support. Dali lang tanggalin, ano? Di ka gaya sa isa. Tapos mali, clean pa yung ano, yung pagtanggal. Parang dali lang tanggal. Pero ito, gawin na lang natin para makatayo siya doon sa ano, doon sa mismong ano niya, ayun yung kamay, oh. Ganda ng pagkakasupport, no? Pero iba, ikaw yung maglalagay, no? Yung mga print na file. Meron naman ata naman automatic support, kaso lang mas maganda daw yung manual. Yun na yung kamay niya. Linis, no? Ako nang linis na kukut-kutin. So pag nabaklas na natin, yun na, lagay na natin siya dito. Ayan. Ay, walay mo lang. Tag mo lang siya dyan. Tapos pindutin mo lang ito ng yan. Cure natin ng 4 minutes. Ay, namatay. Mali. Wow, mali. Yan na. Mag-rotate siya. Parang binibake siya ng 4 minutes dyan. Yan. Yun ang ulam. Fried chicken. Yan na.
Batch na lang. Ayun. Kain na tayo guys. Pangit ng weather sa labas. Hala, kaya nga dito lang kami sa bahay. Nag-start ng ng lunch, bago mag-lunch. Mahangin na Ang na. lakas na nung akin, magla-lunch ako eh. Parang disyerto na may sandstorm na hindi ko malaman. Wala naman ako nagawa dito sa bahay kasi mag-isa lang ako. Tulog ka. Tulog ako kanina, nakabawi ako ng tulog. Ah. Kahit Puti ka pa pa. paano. Ako hindi. Ay, wow ah. Sarap nga ng tulog mo sa taas. Si Jermeta. Si kuya niya hindi ka ka. Kapal na buhok pagupit ka na bukas ah. Mukha ka ng ano. Gupitin mo tapos tabi mo didikit sa ulo ko. Ito siya. Pengi din ako. Sa kanya na punta lahat ng buhok namin eh. Si Jonas nakakalbo na rin yata yun. Kumalakalan talaga Hindi ko pala, nakwento ko ba sa kanya last vlog na napagkamalan si Jonas na tatay ni Jermaine. Dati ni Jermaine. Kasi ano kami, pumunta kami sa may loto. Tapos sabi na, di ba machika yung ano doon sa may superstore, yung nag-ano yung loto. yung... Nagtatagalog. Sabi niya kay Jermaine, how old are you? Good looking guy, sabi niya ganun. 19. Really? I thought you're 14. Sabi sa kanya. Tapos sabi niya, sabi ko, kan pa ba magmamana? Sabi niya, of course, looks from the mom and the dad. Sabi niya, ha? Sabi ko, dad. Sabi ko, anak ko din yan, di yan, dad. Really? Mamatanda Sabi niya, my goodness. Kaya tawa ni Jermaine eh. Paglabas namin, nung ibabalik na yung card, sabi ni Jonas, oh, Jermaine, ito yung card. Balik mo, tatay mo ako, di ba? Napagkamalang tatay eh. Kaya na, nak. Ayun. Pagod ka, pagod. Yung mga pinipid niya yun. Pakita mo yung chest piece. Maganda yung chest piece. Ay, yung chest piece. Ito yung sample lang to eh. May Sample logo pa nga ng ganda eh. Eligo. Solid talaga eh. Sa printer niya. Sabi ko maganda to mag-print siya ng isang buo. Isang buo dami nun. Dami talaga yun. Kaso, magkano karami resin mo? O konti lang. Isang ano lang yun eh. Isang jar lang yun. Isang Jar? Isang jar? Bili mo ako Nakalin. nung resin, syempre. Pag bibili lang, bili uli. Kasama lang yun eh. Yan sa magkano yun? 25, 29. Depende sa brand. Not bad. Ayun. Kami ito. Tambay lang. Day off kasi. Day off. Day off. Ako day off. Ako nga. Siya bukas pa lang mag-start ang pa- day off niya. Sarap. Tap. Hindi kami makalabas eh kasi sobrang lakas ng hangin. Wala. Kanina nga plano ko sana dalawin yung dati kong katrabaho sa Kuya Art. Kahit Wala na eh. hospital. Kausap ko lang ngayon eh. Hirap ng ganun. Tapos ko lang kwentuhan. Sabi ko, naku po, ang lamig. Medyo malayo-layo yung pag dinrive. Nasa Saan ba sila, Sitan? Southeast. Hindi. Naalala Naalala mo yun noon na pinunta natin? saan ba yun? Hindi ko na matandaan eh. Sa Southeast yun, hindi ko alala ko saan eh. Ito siya tumutuloy. Sabi ko, dit, pahinga na lang. Next time na lang. Minsan, ganun din kami talaga eh. Kumbaga, iniisip mo rin, alis ba tayo? Pahinga na lang, ganyan. Lalo kung hindi maganda ang weather. Pucha sa amin, 2,000. Kasi di ba kadikit ko yung sa shipping, tsaka ordering. Sabi sa akin, meron kayong parating na 2,000 pieces. Ang dami. Yan talaga. Okay lang naman kasi ngayon yung weather ngayon, hindi na gaya ng summer na pwede Maganda kasi pag winter, kumbaga hindi ka madi-dehydrate sa init kasi mainit to sa atin namin sa shop namin dahil kailangan mainit lagi. Sana ibig sabihin, wala tayong plano lagi pag winter na maglalabas kasi nga wala ka naman pupuntahan. Pero baka magpunta kami ng Abraham Lake. Sana, matsyempohan namin. Matsyempohan namin. Sasama namin sila Olive siguro. Yung mga Tsaka bubbles na ano. Si Louie. Na-tsyempohan na nila Tayo, hindi pa tayo nakapunta rin. Sasama raw sila eh. Okay. Sige. So, we'll see. We'll see. Hirap lang sana matsyempohan natin. Kasi doon minsan may snow. So, hindi mo makikita yung pinakaibabaw. Pero sana. Ganda ko. Mausin lang naman pag winter eh. Tapos, tamad ka naman mag-alis dahil sobrang lamig. Sobrang lamig. Baka maista ka pa doon. Yun. Kaya, yun. Mga ibang katrabaho niya dumating yung family.
Masaya doon sa... Sakto yung dating nila kasi ano, diba? Kasi simula lang ng fall. Kaya nakapag-enjoy pa sila ng pasyal. Pero sabi niya, oh, Sep, sobrang lamig pala doon sa Waterton. Lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin doon eh. Lagi ka ako malakas sa hangin doon, lalo gantong panahon. Lalo. Nung nakakwentuhan kami, sabi niya, absent kaya ako. Drive tayo? Ay, sige, drive tayo. Ano lang sana namin. Try lang. Try lang namin mag-cross ng, ng border. Pinakamalapit yun dito sa Montana. Kaso wala ka rin makikita. Para ka rin nasa Canada. Kasi ano lang yung mga shop. Kasi malapit na yun, puro shop lang. Merong mas magandang part na yun, pero kabilang side. Sabi ko, medyo malayo. Parang 8 hours yung sa kabilang side. Sabi ko, wag na lang. Sabi ko, subali ka, mangyayari, tulog ka lang, stay ka na sa gabi, kinabukasan, drive na. Pagod lang yun. Sabi ko, ano lang tayo ng tiyempo, kailan maganda-ganda. Drive lang Sabi ko, tingnan mo nga, paano ka magdadrive? Sabi ko, mukhang pagod na pagod ka na sa work. Pwede naman magpalitan, kaya ko naman mag-drive Nakaka-exhaust din talaga Kaya lang, ganun talaga, kaysa ganun din, pag nag-double job ka or ano di ba? Mas nakakapagod yun. Mas nakakapagod. Kahit na nakatayo ka lang or nasa computer ka lang. Iba yung babad ka ng 16 ilang ka. oras na sa trabaho. Okay na ako dito. Dati kakayanin ko pa siguro, ngayon medyo na ako dahil sa ulo ko Although lagi naman kami busy din sa work, minsan nga may overtime pa. Pero that's it, ayoko na nung pangalawang trabaho. Mahirap. Yun nga yung mga suggestion din namin kung sakaling makakakuha kayo ng trabaho. Mas maganda na yung kahit isang trabaho lang pero makakapag-suffice doon sa mga pangangailangan nyo or mga bayarin nyo, di ba? Kasi since nung talaga isang trabaho lang kami, tig-isa lang talaga. kinaya naman. Hirap na yun. Nakakaipon din Mawawalan ka talaga ng quality time nun Oo. Sa amin sobrang halaga ng yung kahit nandito lang kami sa bahay, pero pag magkakasama kami, Masaya na kami nun. happy na kami, nood ng movie, Magdang movie, mag-vlog, Ah. magkwento. chika-chika. Yan. Kahit dalawa nga lang kami dito, lagi kami nagchichikahan parang hindi kami nagkikita araw-araw. Hindi na uubusan ng kwentuhan Ay, Tapos yun pala may nag-message sa amin sa Messenger. Nagtatanong, ano raw ba yung sitwasyon ng mga student rito, pathway. ay, Kasi ba't daw ang dami pa rin daw mga agency sa Pilipinas, mga consultant agency na nag-o-offer ng student visa. ganun ba? Hanggang ngayon, kahit na alam na nilang medyo ganun ng Nagbayad pa nga raw sila ng registration Sa bagay, Tapos parang sobrang dami raw pangako doon sa na ganto, ganyan. So ngayon, yung nagrarally sa di ba? Sa Vancouver ngayon. iba pa yun, may nagrally, mga tourists. Mga tourists. Pero kasi yung tourist kasi na yun, na dati, pagdating mo rito, since after pandemic, February last year, 2023. 23. Yung in-announce nung In-announce yun na pwede yung mga tourist visa na mag-apply ng trabaho. work permit inside Canada. Hindi ka na lalabas, no? Hindi ka na uuwi para i-process yung papeles So mo. ngayon, panibagong loophole na naman. Siyempre, ang daming, may pera ka nga naman para apply ng work, ng visa. Stay ka na lang. Tourist, di magstay ka. Di lahat ng kaya, afford. Hmm. Apply kasi pwede mag-apply dito ng work permit. Kaso nga, gaya ngayon, in-stop na nila yung ganun. Siyempre, kung di nagbigay nun, pwede na bawian anytime. Iba pag Pilipino yung nagrarally, may talaga solid no? Hindi kagaya ng mga Indiano, parang lang sila, nakatayo lang doon, kaya may mga placard. Yung sa Vancouver, nag-rally sila sa sa consultant agency na nangako na bibigyan sila ng working permit. Yun ang mahirap sa mga pangako ng mga consultant na yan, lalo hindi naman matupad-tupad kasi syempre pinaghirapan ng mga kababayan natin yung yung pera or kahit na mayaman sila sa Pilipinas, syempre hindi biro yun. Pagpunta nila rito, na-expect nila na although may mga na abuso rin na pagkakataon na talagang pumunta tayo dito para magtrabaho or mga student na ang focus talaga nila is magtrabaho at Tsaka ang student visa kasi, mati kasama mo na yung pamilya mo, pwede mong isama So kung may pera ka nga naman sa bansang pinanggalingan mo, pwede mong bitbit yung pamilya mo, dito ka na magantay. Kaso gaya ngayon, nagkahigpitan na.
Nagkaroon na ng mga bagong policies. Policy na naman. Kaya ngayon nagtatanong sa Pinas, maging mapanuri po kayo kasi hindi na ganun kadali ngayon ng student pathway. So yung mga nangangako, ang dami pa nag-o-offer daw eh. Yun ang mahirap kasi... Tapos ang laki ng hinihinging processing fee. So syempre, kita sila nun, makaalis kayo o hindi. Pag once na ibayad nyo na yun, wala na. Kaya maging ano kayo muna, check nyo mabuti kung legit ba yung agency. Tapos yun nga, marami naman nagbablog dito sa Canada about sa mga ganyan or yung news dito mismo. Oo. Maghanap kayo ng talagang legit na mga Agency. immigration consultant. Hindi na agency yung tawag nila immigration consultant. Para sa ganun Updated kayo. updated. Tsaka hindi kayo mabola dun sa yan, kikitain mo lang yan. Pag, Kasi syempre, mangangako sila na maganda lahat doon para lang magbayad kayo sa kanila. Actually, hindi lang din sa Pilipinas nangyayari yan kasi mostly mga ibang bansa rin na kagaya ng India na nakaraan, napanood din namin. Sa Middle East, sa Dubai, sa ano. Ganun din sa mga Middle Dami East. raw ang lalaki ng hinihingi ng agency para mapaalis sila. Tapos ang ano pa doon sa Pilipinas daw, may mga nag-offer pa kung wala talaga kayong pera or hindi sapat yung Pautangin pera. kayo, basta bigay Pautangin nyo kayo. yung ano nyo. Magbigay kayo ng collateral sa kanila. Collateral, land title, ganyan, yung mga kung ano, mga sasakyan nyo. So, ang hirap nun. Siyempre, ikaw nga naman, okay to kasi papautangin pa ako para lang makaalis. So, ikaw nga naman, iba nga naman na gusto talaga makaalis at makapunta rito. Iga-grab talaga. Para ka nagsugal nun na hindi mo alam kung mananalo ka or hindi, lalo sa ngayon. Naghihigpit. Kaya ang mahirap talagang o sumugal. Lalo sa pabago-bagong policy ng Canada ngayon. Kaya naman, kumbaga, gobyerno rin naman kasi nagsimula ng mga pagluluwag nila ng Kaya nagkaroon ng mga loophole, syempre, nasamantala, pagkakataon. Samantala, gagawin, mag-a-adjust sila, babaguhin. Ngayon nga, may bago na naman, di ba? Yung sa caregiver na once na pagdating mo ng at nakakuha ng permit, pagdating mo rito, PR ka na. PR ka agad. Siyempre, daming iba nga bakit kami nandito na, hindi kami bigyan ng Sobrang unfair nun pagkakataon. kasi yung iba, matagal na nag-stay dito eh. Oo. Bakit nag-o-offer pa sila ng ganon? Di yun na lang mga nandito muna, bigyan nila ng pagkakataon bago nila kumuha na naman ng panibago, di ba? Tsaka mangyayari doon, panibago na namang loophole ang makikita na naman doon. Oo, nakita ko yung And then, sa YouTube, yung pinapanood natin na news. Dahil nga yun ang announcement. Actually, mga ilang months na rin yun, di ba? Yung na yan, yung program nila na yan. So, yung yung mga Indiano na naman, sabi ganun daw, may pamilya sila na kailangan ng caregiver. Kukuha sila ng caregiver, nakapamilya rin nila sa bansa nila, tapos pupunta dito. Yun. kaso ang nangyayari doon, kahit na hindi naman kailangan ng caregiver, kukuha ng caregiver para lang Ganun nga, parang So loophole na naman yun. para daw alagaan yung mga matatanda nila. Ang nangyayari, matatanda nilang, ang kailangan naman dito talaga, yung mga matatanda na talagang Canadian, parang ganun ang gusto ng, ng Canada, di ba? Ng bansa ng Canada. Pwede nga rin daw yung pwede rin daw yung family. Pero ito talagang kailangan. Pwede nga din. Kaya lang, halos lahat merong, may mga pagawa na, Tsaka di unfair yun sa iba na mga nandito na unfair talaga. nandito na nagpa-process hanggang ngayon wala pa. Tapos yung mga may expire ang work permit, uwi. So paano yun? Yung ginugol na nilang panahon dito, di ba? Ang mahirap talaga ang panahon ngayon. Magiging magulo. Kaya yung mga nasa Pinas po, maging maingat. Tsaka maging mapanuri talaga kayo sa mga consultant agency na inyong pinupuntahan kasi lahat ng mga magandang bagay sasabihin nila sa inyo para lang mahulog yung loob nyo. Parang liligawan talaga kayo niyan para lang makita nyo yung kagandahan ng kaya. Maganda doon. Magano ka lang doon, double job ka lang, mababayaran mo na yung mga utang mo. Ganyan kagad yung mga nila Iba kasi yung dolyar na kinikita mo dito, panggagastos mo rin dito. Malaki yun kung ang pamilya mo nasa Pilipinas, papadala mo sa kanila. Malaki yun. Pero kung darating kayo rito, kasama mo buong pamilya mo,
para ka rin nasa Pinas no, na ganun din ang gastos Oo. mo. So, syempre, di mabiro ang renta rin dito. Magkano lang naman ang sahod. Ayun pa, yung mga rentahan na yan, napakamamahal na Ang laki ng tinaas. hindi nila na-regulate eh. Kaya ang laki ng tinataas. Gawin mo dati mga basement dito, 800, 900 renta. Mura lang eh. Ngayon, 1.5, 1.6. Basement pa lang yun. Parang buong bahay na halos yung dati, Oo. no? Ang laki ng binago talaga. Ay, naka. Since naging yung pandemic. Kami nga lang, parang condominium, magkano yan? Apartment. 1,000, 1,1? 1.2. 1,2 nung paalsa tayo. 1.1, ano siya, 1.175. Ay, 1.125. Tapos naging 1.2. 1.225 bata. Magkano Pero na 2 kayo? bedroom na yun. 2 bedroom, may parking spot ka na. Oo, ngayon, Tubig. wala nang ganun. Libre ba tubig doon? Libre tubig, libre internet. Internet. Kuryente lang babayaran. Pero yung kuryente, hindi ganun kalaki. Parang $50-$60 ang binabayaran namin. Kasi naka-fix yun dahil buong apartment ang naghahati-hati. Sobrang libre nga. Yung heater, pati summer, bukas pa rin eh. Tsaka, Nireklamo ko na mo siya, init eh. Bukas na lahat ng bintana ng heater dahil ang init ng heater eh. Pero ang laki-laki ng pagbabago yung kamahalan ngayon at saka noon eh. Oo. Noon easy eh. Talagang, uy. Tsaka mapapansin mo Depende. talaga, pag sweldo eh. Tara, kahit tayo sa labas. Puro kahit sa labas eh. Tuwing weekend. Tsaka hindi, wala pa tayong mortgage noon eh. So ang laki na sumusobra eh. Laki mas nakakaipon din nung time na yun. Pero ngayon, parehas Pero na ngayon, lang hindi eh. na worth it na magrenta talaga. Kasi pareho na lang halos ng mortgage. Halos. Although may mga additional na mga kung ano-ano dahil nga magbabayad ka ng sarili mo na pag may bahay ka na. Pero alam mo naman, komportable ka doon sa ginagalawan mo. May space ka na sarili. Kaya ngayon mga nag-ano na student, mas nahihirapan sila kasi pagdating dito. Ang mahal ng renta. Kaya hindi na biro. Lalo kasama mo, pamilya mo. Siguro kung mag-isa ka, kahit papano yung ano ba yun, yung kahit room for rent lang ang kunin mo, pwede na. Bed spacer lang, pwede na, di ba? Pero pag kasama pamilya mo, syempre, kailangan mo na medyo mas malaki-laking space. Tsaka gusto mo rin maging quality yung time mo sa kanila. So, pag day off mo, ipapasyal mo sila or ano, di ba? Kasi, pamilya eh. Pero kung single ka, kahit nasa diyan ka lang, ganito. Oo, kahit sa kwarto ka lang, Kahit sa okay kwarto na. ka lang, okay Tsaka na. kahit ano pagkain mo, pwede. Pero pag may Taste pamilya muna. ka, syempre, ayaw mo naman pakain ng basta kung ano lang, di ba? Mahirap ang buhay ngayon. Lalo't kabi-kabilaan ng dagsa. Dumadagsa pa rin ng ang mga foreign na student Ala eh. marami pa rin. Marami pa rin nag-grab talaga ng opportunity. Oo. Kaya lang pagdating dito minsan, nagsisisi nga yung iba kasi nga, Inano na nga na modern slavery ang ang ginagawa ng Canada eh, ng United Nations. yung kaso hindi mo rin naman maano kasi mismo mga estudyante, pagka yun nga, dahil sa mga agency, pangako sa kanila. Pero pagdating dito, parang nabibigo yung ano nila. Ganito pala rito, kailangan mo magtrabaho, kailangan mo ng ganito. Nakakaawa rin talaga yung kalagayan ng mga inaabot ng mga sumusugal para lang magkaroon ng magandang opportunity dito sa Canada. Kaya lang, syempre, di mo sila masisi. Di mo sila masisi. Ginawa kasi ng Canada na parang, tara, papasukin natin sila. Tapos saka na lang natin pag-aalisin. Pero di ba dapat kasi student ka, di ba? Alam mo naman pag student ka talaga. Yun lang. Huwag ka na mag-expect. Kasi hindi naman lahat talaga nagiging PR, hindi lahat Hindi nagiging lahat. After. Hindi talaga lahat eh. Meron iba nakatapos pero hindi pinalad makahanap ng trabaho na related sa natapos nila. Meron pa nga bumabagsak sa school o pag bumagsak na Kasi masyadong nag-focus sa nakonsentrate trabaho. Hindi nila naisip na sayang. Kaya kailangan pag nandun ka, pagka nag-decide ka na pumunta sa ganong path talaga, kailangan buwan loob mo. Loob mo, marami kang options. Yun ang kailangan dun eh. Tsaka wag kayong, kung kayo bago sa Canada, wag kayong makipagsabayan sa mga matatagal na rito kasi syempre, mga matatagal na rito, hindi naman sa medyo established na sila talaga. Baga, may nasimulan na eh.
Kami nga, hindi kami nakikipagsa. Tagal na rin natin dito eh. Kumbaga, kung ano lang yung kaya namin, yun lang. Hindi tayo kasi, lifestyle na natin. Hindi tayo kasi yun nga lang yung regalo eh, di ba? Parang ayoko pa nga eh. Sabi niya, hindi, regalo ko yan eh. Minsan kasi hindi yun natin kailangan. Kumbaga, naging lifestyle na namin, ako ano lang yung kailangan namin. Once in a while, nag-splurge kami na something na sa gusto namin. Pero that's it. Yun, sa pagkain lang minsan, di talaga may iwasan. Pero yung labas-labas naman kasi hindi kami lumalabas. Dati, lumalabas. Dati ang madalas. dalas namin. Pero ngayon kasi parang, magkano na? Pag-apat kami lumabas, parang ang bill 150. Dati 80, Dati 60, 70 lang. Ngayon 150. Kahit nga noon, pag 200 lumalabas kami, kaya kong lutuin to eh. Pero okay lang, once in a while. pa. Ngayon, sa laki ng babayaran mo, kakain ka sa labas, tapos naluluto ko naman sa bahay, wag na lang. Bumili ka na lang ng ingredients. Minsan na talaga pag tamad na tamad ako. Pero minsan kahit burger lang kami. Hindi mo okay naman na. kasi yun, lagi ka na nagluluto. Kasi luto na trabaho ako hanggang bahay, luto. So Kaya- may days talaga na tamad ako minsan. Ayun, Kaya nga minsan, pinagluluto niya ako ng baon, hindi na, yung natira na lang. Okay na sa akin. kanina, yun, yung tira. Kasi sayang din bukod sa natira, syempre, masarap din naman yun. Hindi naman basta-basta yun. Baunin na lang. Kaya nga. Kaya pa. Sabi nga na, kaya pa. Kailangan mag-adjust tayo sa mga kung ano-ano. Tsaka kung naman pagkain niya, kinakain din naman nila. Bihira lang naman yung basta kung ano lang pagkain dahil nga may time din syempre na ayoko magluto. Tsaka sakto rin yung yung pagda-diet namin na Diet, sa ilang may epekto yung diet ah. Hindi, ibig sabihin, hindi na ako kumakain masyado, di ba? Na mga kung ano-ano dati. Bili tayo to, bili tayo yan Bili tayo mga chichirya. So dati laging daming cereal, mga pamerienda. Ngayon, ice pag cream. ano lang, ang pinaka namin is yan, pag day off. Ayun lang, mga day off. Pero ano pa rin yan, limited pa rin. Hindi pa rin gano'n ka Kasi syempre, alam mo naman, tumatanda na. Bukod Marami pa dun. na, yung tumatanda yung ano ron eh, yung kalusugan, importante yun. Gusto mo rin, kumbaga, nakakatipid na, pa ng yung katawan mo, kumbaga, nagiging medyo healthy pa, di ba? Tsaka kita mo nga yung kanin eh. Dalawang ganun lang, sobra pa minsan sa amin o malit na taka lang yun ng sa bigas. Dalawang salop. Dati yun, pag nagsahig, apat na ganun. 5 no? Ubus yun, lalo pag ginanahan yung dalawang bata. Tapos kami pa, 2 kuha lagi ng kanin. Ikaw yun. Ako ba yun? Dati lakas niya sa kanin talaga eh. Lalo pag gusto rin niya ulam, wala na. Ngayon, control na kung ano yung kanin na binigay. That's it. Wala nang dagdag. Wala nang dagdag. Na-chika-chika na kami kasi sana tayo napunta eh, no? Na ano lang din namin yun. Kasi, syempre, napipil din namin yung yung mga frustration ng mga kababayan natin. Sana, wag naman tayong kumbaga, wag naging prejudice doon sa mga kababayan natin na buti nga, pauwi na. Kasi kayo, lahat buti naman nga nangangarap Kasi, talaga na magkaroon ng mas magandang buhay. lahat naman tayo nag-start sa mga ganun Although, iba-iba tayo ng mga reason, iba-iba tayo ng goal sa buhay. Pero, nag-start tayo sa sa ganung bagay na sana ma-PR na kami, sana ganyan. Lahat yung pinagdaanan natin, pare-pareho. Kaya yung mga nangangarap, hindi namin kayo pipigilan. Pero syempre, sa amin, ito lang, yung mga nangyayari, pinaparating namin. Oo, tsaka yung realidad na kung ano nangyayari dito sa Canada. Tsaka dahil nga may nagtanong na paano yun, so sasagot lang namin maging mapanuri. Kasi hindi lahat talaga nung ino-offer nila. Maniwala doon sa mga yung mga tao na or mga nasa Canada na sinasabi, laki ng sinasahod namin, ganito yung sinasahod namin. Ay, meron nga, di ba? Yung mga nag-vlog na, sahod ko ganito. Ganito sahod ko. Sahod niya, ganon. Kung sa Pinas mo gagastusin, ang laki. Laki. Pero kung dito, wala. Magkano renta mo, magkano ang utilities mo, magkano yung bayad mo sa sasakyan mo. Kasi totoo lang, mortgage dito, nasa halos 2,000 pataas. So, hindi biro yun. Every month mong babayaran. Kaya yung mga nagsabi na ganito, kinikita ako dito. Kaya maniwala basta-basta kasi kumbaga, hindi nyo naman talaga na personal na kilala yung tao or hindi nyo naman nakakahalubilo. Yung mga pinapagpagpagpagpag, ganyan yung mga kayabangan tigil-tigilan nyo na kasi marami tayo na tao
naiinganyo, na pupunta rito, pag pumunta walang napala, syempre, kawawa. Yeah, nga. Eh, di, ibig sabihin, yung parang hindi naman Kumbaga sa... maging totoo lang tayo. Oo. Ayaw namin kayong pigilan. Kung gusto talagang pumunta, Oo. lalo kung may mga nasa pathway kayo na mas okay, then go ahead. Oo. Pero kung mag-start kayo as tourist or student, medyo maging maingat. Kasi Sinasabi hindi- na, piliin nyo mabuti kung ano yung magiging consultant, immigration consultant nyo, piliin nyo mabuti kung anong pathway ang gagawin nyo, di ba? Tsaka hindi lahat na nakikita sa social media, totoo yun Totoo. na, o ganito, sarap ng buhay nila ron kasi ganito. Hindi lahat yun. Kasi lahat may kanya-kanya pinagdadaanan. So yung mga matatagal na rito, kahit pa paano yan, mga nakaano na yan eh. Kumbaga nakapagtanim na. Na-establish na Nandun nila na sila nung sa- wala pang ganitong sitwasyon. So nakapagtanim na sila, umaani na sila ng mga tinanim nila. Pero kung magsisimula kayo, medyo Medyo mahirap. sa panahon ngayon. So, isip-isip mabuti. So, yun lang naman guys, na konting ano lang namin, konting chika today at saka konting sagot dun sa mga nagtatanong. Tingnan natin kung saan tayo makakarating bukas. Yan na naman. Tapos, Hindi, yun. kalabas-labas. Sa bahay na naman, pahinga. Nakatamad lumabas eh. Tingnan natin. Nakaraan. Maganda ba weather bukas? That's good. So, we'll 18 see. yata, 19. Depende kung anong oras ang gising namin bukas. Parang December lang sa bagay yun, na 18, 19, 16, 18, Sa umaga, hindi ah. Sa Sa umaga, umaga, hindi. ang temperature 5-7. Leto pa nga eh. Yeah. Ay, nako. Paano guys? Maraming salamat ulit. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.